nating pasalamatan ng Panginoon sa mga palakpak dyan. Ano? So, malapit na po ang Christmas at malapit na rin ang gift giving this coming December. So, wag po kayong kaligtaan. Again, ulitin ko lang para po sa ating Kids Zone Ministry. So, anyway, ito po yung last topic na ating series na masquerade. Ano? Nako, especially yung topic ngayon at lahat tayo dito ay may pinagdaanan ng hurt. Sino dito ang nasaktan na? Taas ang kamay. Sinaktan. Yung bang kinakanta mo sa tao nakasakit sa'yo, nasaktan mo ang puso ko, di ba? Ano yung pinukpok mo ng martilyo. Yung mga ganon kanta, ano? Very, very nakaka-depressing, ano? Sino dito minsan na betray ng kaibigan? Binitray. Trinraidor. Okay, sino dito palagay nyo, kayo naman ang nanakit? Nakasakit? Ayun. Actually, kami na lagi ni Jason nung nagtataas ng kamay. Mabuti pa kayo. Iba sa inyo manhid, hindi ko alam. Okay? Pero alam nyo po ba, habang pinag-aaralan ko to, Hiding Your Hurt, yung ating series, topic ngayong umaga, pinag-iisipan ko anong klase ng sakit or hurt na meron ang isang tao. Nakita ko may different kinds of level ng pain o ng hurt. Ano? May nagsabi sa akin, Pastor John, PJ, iba, madali magpatawad. Yung iba naman, hirap magpatawad. And most of the time, lagi ito sinasabi, magpatawad ka. Madali ba magpatawad? Yes or no? No. Sino sabing no? Taas kamay. Okay, sino dito nadadali magpatawad? Taas ang kamay. Okay? Alam niyo po ba, mga kapatid, dapat ang forgiveness is instant. Okay? Bilang isang Kristiyano, dapat instant. Pero yung reconciliation, it will take time, may proseso para lang gumaling yung ating puso. Minsan, madalas, marami sa atin, may mga pain na hanggang ngayon dala-dala at tinatago. Depende, baka meron dito, yung hurt niya ay galing sa kanyang mga magulang. Okay? Baka may ginawa sa kanyang parents na hanggang ngayon nagmarka sa puso natin. Hanggang ngayon ay nasasaktan tayo. Pangalawa, meron ding hurt or pain. Ang cause niyan is yung tatay or kaya yung nanay. Okay ba yan? Meron ding pain, ang cause niyan is yung mga best friend mo sa buhay. Okay? Yung mga taong nasa paligid mo. At meron ding mga pain ang nagkukos, maybe yung mga pastors or leaders ng church. Okay? Or kaya merong pain, ang nagkukos ng pain mo o yung hurt mo, yung mga taong inaasahan mo na tutulong sa'yo na hindi mo maisip na sila yung mga taong mananakit sa'yo. Naranasan nyo ba yan? Okay? And madalas, ginagawa natin para maitago yung lungkot at yung ating pain, yung ating sakit na nating nararamdaman, tinatakpan natin ng maskara ng kasiyahan. Okay? Kaya nga, madalas, pag kayo tinatanong, tingin sa akin nakakita na ba kayo ng taong tinanong mo na alam mo na meron siyang pinagdadaanan at ang sagot ay okay lang? Naranasan niyo ba yan? May kilala akong ganyan, kamusta ka? Ang sabi sa akin, okay lang ako, PJ. Pero paiyak na, alam mo, siguro wag mong pigilan. Kasi namamanid yung pisngi ko sa'yo. Iyak mo lang. Okay? Di ba madalas na atin ganon? Pag tinanong, kamusta ka? Literally, meaning, kamusta ikaw yung pagiging ikaw? Ang madalas, ayaw nating aminin na tayo ay hurting. Yes? At madalas, nagpapanggap tayo na sa harap ng maraming tayo na tayo ay okay at malakas. Ang laging iniisip ng tao, kaya ko yan. I am a strong, independent, woman or man. Okay? At madalas, tingin sa akin marami sa atin ayaw ipakita na ikaw ay merong tinatawag na weakness. Mga lalaki, madalas sa amin, mga lalaki, hindi nyo kami nakikita ang umiiyak. Tama? Mga lalaki, madalas ayaw umiyak.
Okay? Pag nasasaktan, ang ginagawa nila, tatalikod, at pag nag-iisa na lang, ay nako, grabe. Kawawa. And most of the time, now, tingin sa akin ano ang ginagawa mo pag ikaw ay nasasaktan? Or na-offend? Or ikaw ay nabigo sa isang pag-ibig? Or nag-away kayo mag-asawa? Tama? Alam mo, ang pinakamalalim na sugat madalas, yung cause ng asawa o ng partner. At now, church, look at me tingin sa akin. Kaya madalas ang tao masyadong reactive is because meron ng sugat na nangyayari sa kanyang puso. Masyado siyang defensive. May kilala ba kayong tao laging nakasimangot? Laging galit? Okay, masyado siyang defensive sa kanyang ginagawa. Konting lang, di mo yung irritableng tao. May kilala ba yung ganyan? Okay? Siguro alam mo yung karamihan, mga lalaki, mga babae minsan. So anyway, may pinagsama ko yung pain at saka hurt, perned. Okay? Okay ba yun? Hiding my hurt. Okay? One of the reasons kung bakit tayo nag-hide, okay? At madalas ay nako. Now church, listen to this. The more na hinahide mo yung sin, ay yung hurt mo, the more na ikaw ay nagpapanggap. Now, kaibigan, hindi mo na mamalaya, nakakasakit ka na rin ng ibang tao. Okay po ba yan? Tingin katabi mo, hurting ba yan? Hurting ba yan? Yes? Nako, sa mga single, kung ikaw ay hurting, may tinatawag na family trauma. Okay? Mayroon tinatawag na father trauma or mother's trauma o yung galing sa, basta ganon, okay? Pag hindi mo yan na-overcome at hinahide mo yan, magmamanifest yan kung paano mo i-handle yung asawa mo someday at yung mga anak mo at magmamanifest yan sa family mo, lalabas at lalabas yung hurt na yan, yung pain na yan. At ang kawawa, yung mga taong inosente na ginagawa mong shock absorber na hindi nila alam. Okay po ba yun? At now, kaibigan, kung ikaw ay merong sugat at na-offend sa isang tao, alam ko, tingin sa akin, may pangalan na lalabas ngayon sa isipan nyo ngayon na. Ting! Magic. Tama? May mga taong nakasakit talaga sa inyo na ilalagay ng Diyos sa puso't isipan mo, maybe parents mo o sino man yan. At maybe, ang taong yan ay mismong nasa harapan ninyo. Okay, maybe ako. Or baka na mayroon akong mga nasabi na kaka-offend na minsan ikaw ay nasaktan at tinatago lang natin. At maybe ako, pag tinignan ko kayo, maybe mayroon kayong ginawa din sa akin na nakasakit din sa akin. Ang kailangan ko lang gawin is aminin na ako ay nasaktan at kailangan ko ng forgiveness upang yung sugat sa puso ko ay lalong maghilom. Okay ba yun? Alam niyo po ba yung sugat? Pag ang sugat ay gumaling, mas matibay siya sa ordinary na balat. Kasi nagiging keloids. Ako may sugat, dito, binangga ko ng FX dati, pero ngayon mas okay siya at nakikita ko, ito yung lesson, learn. Kumbaga, sa bawat pain na meron tayo, kaibigan, tingin sa akin, minomold ka ng Diyos upang maging lumabas yung tunay na ikaw. Tama? Pakiakbay ang katabi mo, are you hurt? Okay? Nako, sa mag-asawa, mga young people, mga single, minsan sa mag-asawa, ang ginagawa nilang pagtitiis yung paglilihim. Okay? Ang problema, ang lagi nagsasuffer yung kanilang relationship at ang kanilang mga anak. Makikita at makikita yan. And then, now, church, kaibigan, if you are hiding your hurt, okay, wala ka nang pakialam sa mga taong nasa paligid mo kung maaapakan o masasaktan mo din sila. Kasi nga gusto mo lang i-burst out yung galit mo at yung sakit mo. That's why sinabi ng Bible, there is hope beyond the hurt. If you read in Psalms, sabi ni David in Psalms chapter 62, verse 5 to 8, find rest, O my soul, in God alone, my hope
comes from Him. He alone my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be, shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times. O people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Now, church, naramdaman ni David, mismong anak niya, na si Absalom, ang humahabol sa kanya at gusto siyang patayin. Okay ba yun? At nakita ni David ang sakit nun. King ako, at masakit pang ginawa ni Absalom. Now, king sa akin yung aking isa sa mga asawa ko ay pinatulan ng anak ko upang ipakita sa maraming tao na yung ginawa niya is disrespectful sa akin. Napakasakit nun na hindi mo alam kung si Absalom ba ipapatay mo o hindi. At meron ding king na si King Saul na pinaibaga yung loyalty niya, yung faithfulness niya doon sa taong yan, kay King Saul, at yung tao yung gusto siyang ipapatay. At nagtago siya sa wilderness. Grabe, no? And then sabi ni David, anong meron? Saan ako pwedeng tumakbo? Okay ba yan? Ang sinabi ni David, find rest, O my soul. Now, kapatid, tingin sa akin, if you read in the book of Psalms, every time na si David depressed, stressed, may fear, kinakausap niya yung sarili niya. Ano ba problema mo? Nasa niyo ba yan? Anong kailangan mong gawin? Harap kayo sa lamin, ano ba problema? Ba't ba lungkot-lungkot mo? Di ba? Kausapin mo yung sarili mo, bakit ka ba ganyan? Tama, saan ka ba nakatingin? Masyado kang entitled dun sa feelings mo na ikaw ay isang biktima. Yung victim mindset. Bakit ka ganyan? Meron tayong Diyos na maaasahan. Nakuha niyo po ba ako? Malinaw? Now, church, tanong ko sa inyo, nakapaganda, ano yung hurt na meron ka? And then sabi doon, if you are the one hurting, sabi doon, find hope, healing, and comfort in God. If you read in Jeremiah chapter 30 verse 11, I am with you and will save you, declares the Lord. Yan ang pangako na pwede mong panghawakan. Now, kapatid, tingin sa akin, the more na ini-entertain mo yung pain, the more na ini-entertain mo yung hurt, the more na nakaganon ka sa bintana at pinapakinggan yung mga music na nakaka-depress. Di ba? May mga kanta ngayon. Depressing. Pinapakinggan mo yung kanta ni Moira. Di ko alam, may mga kanta nila. Di ba? May mga kanta ngayon, nakalimutan ko yung lyrics tuloy. With my head on the phone, thinking you all day. Di ko alam, mali na yung lyrics. Mali yung tono, sorry. Okay? Hindi pala yung lyrics. Preach na lang ako. No, church, makinig. Kaya maraming tao hindi nakaka-overcome ng hurt and pain. Mali yung kanilang pinapakinggan at pumapasok sa kanyang isipan. Now, kapatid, tingin sa akin, maliit na puwang lang ang kailangan ni Satan para mapasok yung kaisipan mo at yung damdamin mo. At once na nakapasok na yan sa maliit na puwang, magiging stronghold ni Satan. Pag naging stronghold dyan, yung bang sunod-sunurang ka na lang sa emotions mo, na ganito ako, kawawa ako, walang nagmamahal sa akin, walang nag-aalaga sa akin, walang mga taong pumapansin sa akin. Alam mo, magiging bondage. Kapatid, kung ang tingin mo, kawawa ka, sasabihin ko sa iyo, mahalaga ka sa Panginoon. Ikaw ay isang overcomer. No, kapatid, pag ikaw ay bondage na ng emotions mo na which is, na gustong-gusto ni Satan na maging idol ka, na gusto ni Satan na maparalyze ka upang hindi ka magamit-gamit ng Panginoon sa ministry, sa pag-advance ng kingdom ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayo magpadala sa emotions. Huwag kayo magpadala, offended ka. Actually, now kapatid, tingin sa akin hindi kasalanan ng tao
na naka-offend sa'yo kung bakit ka ganyan ngayon. Nakuha nyo? Ang ginawa niya lang, nasaktan ka niya, ang problema kung paano ka nag-react doon sa situations at dinamdam mo habang panahon. At naging alipin saan? Sa pagiging offended. At naging kawawa. Okay pa ba yun? At maraming generations ngayon, ay nako, ang tingin nila sa sarili nila, kawawang-kawawa sila. Kapatid, makinig kayo sa akin. Kung ang identity mo ay nakikita sa mundo, kapatid, kawawa ka talaga. Sabi mo sa tabi mo, kawawa ka talaga. And kapatid, yung katabi mo, oras na sabihin mo, tanggalin yung maskara ng pretending na masaya ka. Yung maskara na pagiging clown. Sabi na kung sino yung sobrang masayang tao, sino yung malungkot. Totoo, hindi? Di ba may anong dinadaan sa tawa? Dinadaan natin sa lahat para lang ma-cover up yung pain at hurt natin. Yes? Yes or no? Pasabi doon, pangako ito, ng Diyos, I am with you and I will save you, declares the Lord. Now, I want you to do today, just pakilabas ang cellphone. Labas ang cellphone. Ngayon, pinapalabas akong cellphone, ayaw maglabas. Bawal kasi 30, okay? Good job. Anyway, nawala tuloy ako. Question to you. Now, church, if you are honest enough, what is your hurt? What is your hurt? What hurt are you concealing? What hurt are you concealing? Karamihan sa mga taong introvert, nagkikimkim ng sama ng loob. Karamihan sa mga taong ayaw ng gulo, nagkikimkim ng sama ng loob. Sa mga taong ayaw harapin ang tunay na problema, nagkikimkim ng sama ng loob. Yung minsan yung inis, nagiging bitterness. And then yung bitterness, nagiging grudge. Minsan, madalas, di mo alam bakit ka galit sa taong yan. Lalo sa mag-asawa, ay grabe. Ang hirap. Now, church, maging honest kayo, especially sa mga single or in a relationship. Bago kayo pumasok sa pag-aasawa, dapat ninyo o mong ma-resolve o ma-solve yung hurt na meron ka. Kasi, tingin sa akin, madadamay ang asawa mo. Okay ba yan? Lalo na, pag hindi nagkaroon ng tinatawag na closure, yung hurt na yan. Okay ba yan? At marami sa atin, may ginagawang tinatawag nilang ignoring. Sabi mo nga, ignoring. Okay? Again, my question to you is, what is your hurt? Dalawang question yan, ha? Number 2, what hurt are you concealing? What hurt are you concealing? Sinagutan nyo ba? O pinicturan nyo lang? Okay? So mga then 2 ways in dealing, okay, paano magkaroon ng healing. Number 1, now church, God heals, anong pakibasa? Through, next slide, pakibasa. Maging honest tayo. Okay? Bago magpatuloy, sino dito, pag ikaw ay naasaktan or na-offend, or depende sa level ng hurt, ang una mong ginagawa ay lumalayo. Taas kamay. Ba? Ako lang? Second question. Tingin sa akin. Sino dito minsan, okay, meron kang ginawang kasalanan, meron kang nakasalanang nagawa, at ang lagi mong
solution is umalis at lumayo. Sino ganon? Si Peter, lumayo at bumalik. Okay? Nabanggit ko na yung pangalan mo, sorry. Okay? Totoo, tama. Madalas mong ginagawa dahil nagkamali ka, dahil alam mong nasaktan mo sila at nasaktan mo yung sarili mo at hindi lang yan, ang mga taong gumagawa ng kasalanan, ang laging solusyon is lumayo kasi nga hindi nila lubos akalain na yung ginawa nila, okay, ay nag-cause ng pain dun sa mga taong umaasa o nagtitiwala sa kanila, lalo na sa Panginoon. Kaya nga lalo kang lalayo. Kapatid, tingin sa akin, alam mo ang nakakatuwa, ang realization madalas, okay, pag ikaw ang solusyon mo is lumayo, ay lako ilang taon mong pinaghirapan mag-isa na wala kang kasama kasi nga pakiramdam mo, ayaw mo makita yung katotohanan. Now kapatid, tingin sa akin, look at me, the more na lumalayo ka, the more na ikaw ay ipipin down ng kaaway at ng emotions mo. May nakausap ako kaibigan. Sabi ko sa kanya, bro, during those times na nasaktan ka, nakasakit ka, bakit ka lumayo? Kasi hindi ko yun makita bilang kaibigan mo. Sabi ko sa kanya, tayo lang yung nagkakaintindihan. Sabi niya kasi, John, ang natural na solusyon na ginagawa ng tao is lumayo talaga. Ayaw ko nang may makausap. Ayaw ko nang makarinig ng katotohanan. Ayaw ko mapagsabihan, sabi niya. Kasi alam ko, mali ang ginagawa ko. Nasaktan ko ang Panginoon. Nasaktan ko yung sarili ko at yung mga taong inosente sa paligid ko. And then sabi niya, kapatid, na-realize ko, kaya nga gusto ko isabihin din sa mga taong offended, sabi niya, yung mga taong nasaktan, sabi niya, hindi pala maganda ang nag-iisa. Sabi niya, grabe yun. Yun ang worst na senaryo ng buhay ko na pakiramdam ko mag-isa lang ako. Even yung Diyos na pakiramdam ko, walang pakialam sa akin kasi nga sinosolo ko lahat. Now kapatid, tingin sa akin, merong healing sa fellowship. Amen? Merong healing sa ganito, pakikipag-usap. Merong healing pag ikaw ay nag-unload doon sa mga tamang tao. Okay ba yun? Sabi sa verse, if you read in Romans chapter 12, verse 15, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. That's why dito sa church, sa City Light, kabigan, tingin sa akin. Tingin sa akin. Okay? Pag meron kang ginawang kasalanan or problema, pwede niyong i-unload sa amin. Huwag niyo isipin na chismoso yung mga pastor. Okay? Okay ba yan? Nakita ba yung uso ko? Hindi kami chismoso. Ang kapatid, kung chinismis ka man, tanggapin mo yan ay part ng consequence ng mga taong nasa paligid mo. Pero kapatid, tingin sa akin look at me. Pag ikaw ay nagkasala, sasabihin ko sa inyo at kinonfess mo sa amin, papatawarin namin kayo at mga kapatid, tingin sa akin kami, automatic nila Pastor B-Boy, na Pastor James, ang magiging first line of your defense. Okay ba yan? Kami ang magtatanggol sa inyo. But first, kapatid, you have to admit na meron kang hurt or pain. If you read in 2 Corinthians, chapter 1, verse 3 to 4, alam mo, natutuwa ako. Hindi ko alam. Tuwing nagpipreach ako, merong tuma-timing talaga, no? Alam mo, siguro gusto pinapa-remind sa akin ni Lord, John, pag ikaw ay nagtatago ng kasalanan o ng pain mo, magiging ganyan ka talaga. Dead, not only physically, but spiritually. Okay ba yun? Pansinin mo, ikaw ay offended, hindi ka makapagbasa, tama? Hindi ka makapag-church.
Hindi ka halos makapag-pray. Hindi ka halos makapag-worship kasi nga mayroong pain. Alam mo ganda na kanina, ang kanta na kanina, run to the Father. At sasabihin ko sa iyo, you will fall, into His grace. Walang maliit, malaking kasalanan o pain na kayang i-heal ng Panginoon. Kapatid, tingin sa akin, huwag mong hanapin sa mundo. Okay? Na kung ang Diyos lang ang kayang magpagamot sa sugat sa puso mo. Nakuha nyo? Tapos sabi dito sa Corinthians na to, praise be to the God, the Father of compassion. Wow. And the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. So that, church, we can comfort those in any trouble with the comfort with ourselves, or we ourselves have received from God. Ang sarap nun. When you find comfort sa Panginoon, kapatid, sasabihin ko sa inyo, pag merong mga problema, alam mo yung bang, sino merong teddy bear nung high school? O nung bata ka, yung pag may problema ka, yakapin mo na lang. Okay? Kaya minsan, pa yung mag-asawa, kung asawa mo problema mo, yakapin mo na lang. Okay ba yun? Kaya madalas ko yun niyayakap asawa ko. Joke lang. Nakikinig siya ngayon. Okay, joke. Minsan, madalas, ang sarap lumapit doon sa Diyos, okay? At sa mga kapatiran mo, kumbaga. Okay? Pwede ba kabutin mong katabi mo? Sabi mo nga, kapatid. Sabi mo sa kanya, sa harapan mo, pakitapik. Pakitapik. Pakitapik dito. Sabihin mo sa kanya, nandito lang ako. Sabi mo nga, nandito lang ako. Di ba? Hawak kamay, di kita iiwan. Pangalawa, God heals through and last His presence. If you read in Psalm 71:14, ganito sinabi ni David, habang sinusulat ito sa cave, but as for me, I will always have hope. Always have hope. I will praise you more and more. Now, church, yung hope na yan, hindi lang hope para lang gumaan ang pakiramdam mo. Yung hope na yan, na meron pang pag-asa yung mga taong nakasakit sa'yo, na pwede silang magbago. Sa pamamagitan kung paano mo pinapakita yung tunay ng pagmamahal na nagaling sa Panginoon. Yes? Hindi ko nang babanggitin, nakakatuwa. Meron akong dinil na couples. Okay? Pero pag pray nyo, saan dyan madulas? Meron akong pinag-pray na couples na hindi ko na sasabihin kung kailan. Okay? Baka madulas din ako. Okay? Pray nyo. Malapit na. Pilitin nyo ako. Nagkaroon ng mga sugat. Okay? At ang problema, itong si guy at si girl, akala nila, every time na sila ay nag-aaway, nagkakaroon ng solusyon. Okay? At di nila napapansin minsan na yung kanilang actions sa simple things, lumalaki. Okay? And then, nung nakausap ko, ano ba nangyayari? Hanggang sa ginawa yung, ang ganda na ito, church, sana nakatulong sa kanila, kung nakikinig man kayo, kung nasa man kayo ngayon, pagpatuloy kayo. Okay? Sabi ko, you ask these 4 questions. That's why napaka-importante ng accountability. Sa mga couples, kung meron kayong problema mag-asawa, pag hindi nyo kayang i-resolve, o kailangan nyo ng mga tao mag-meditate. Basta yun, mediator, referee, sa inyong kalagitnaan, ask for help. Wag kayong mag-atubili. Okay ba yun? Alam mo, nung 4 na questions yan, sabi ko, para ma-resolve yung problema, hindi na para pag-usapan, hindi na para malaman. Kailangan mo alamin kung ano yung pain na pinagdadaanan ng taong yan. Kasi nga, ang nangyayari, yung lalaki, nagwawala during nag-aaway. Hinahagis yung babae sa bintana. Joke lang, sumobra na, exaggerated na. Okay?
Nasisira yung gamit. Okay? Mga bagong rep, muntik na. Okay? Ganon. Lahat ng mahawakan, kasi doon niya nilalabas yung frustrations. Alam niyo nakakatuwa, na kaibigan, alam niyo ang kagandahan kasi, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, now listen to this, pag lumapit ka sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng tao din para kayo ay kausapin at maayos. As long as na willing kayong i-admit yung ginawa mo, as long as na willing kang magbigay ng patawad, as long as na willing kang mag-improve bilang asawa. Kapatid, yung 4 hard questions na lagi kong sinasabi sa inyo is very effective. Yes? Tama? Tama? Maraming gumagano sa akin. Hindi nyo nakita, no? Kung sino yung mga yun, ano? Pero alam nyo, yung 4 hard question, did I hurt you? Napaka-importante yun. You have to ask the person kung willing mo mag-forgive or maayos ang relationship mo. You ask these 4 questions. Did I hurt you? Pangalawa, how did I hurt you? Grabe yun. Now, church, nung narinig ko yon, grabe, pati ako nasaktan sa mga bagay na narinig ko. Dahil first time ko makita yung lalaki na humahagulgol. At least hindi nagbago ang boses. Kasi may kilala ko, laki-laki mama, nagbago ang boses eh. Parang sinapian ng duwende. May mga ganun. Hindi ko nasasabihin kung sino yun. Okay? Pero pag pinilit nyo ako, baka mabanggit ko. Hindi, joke lang. Grabe yung pain na akala nung partner niya na wife is okay lang. Hindi niya nga matandaan eh. Pero yung taong nasaktan, tandang-tanda niya yung bawat words na lumabas sa bibig ng kanyang mahal sa buhay. Kaya grabe na lang siya ganun. Okay? And then yung second question is, mapapatawad mo ba ako? Grabe. Sabi ko, masakit to. Sabi, depende. And then, paano ako mag-improve as a wife or a husband? Grabe yun. Na kapatid, makinig. Makinig, tingin sa akin. Tingin sa akin. Kung gusto mo mag-grow spiritually, kung gusto mo mag-increase ang faith mo, kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, kung gusto mo magkaroon ng peace of mind, na kaibigan, kapatid, kailangan natin magpatawad at aminin na tayo ay nasaktan din. Okay pa ba yan? That's why sinabi ni David, Lord, sa iyo lang ko aasa. Ikaw ang pag-asa ko. Kaya kapatid, tingin sa akin kasalanan mo na yan kung lagi sira ang araw mo. Kasalanan mo na yan kung bakit ka masyadong nagkakaroon ng self-pity, kasalanan mo na yan. Kung paano mo dinamdam yung pain, yung hurt na ginawa sa'yo. Kasalanan mo na yan. Alam mo, sabi ko sa kanila, may mga problema tayong past. Sa parents nyo, maybe. Family trauma, sabi ko, family, mga ganon. Huwag na huwag niyong hayaan sa mga singles, sa mga couples. Now, tingin sa akin, very important ito. Huwag niyong hayaan yung past experience niyo, yung worst na lulusot sa pamilya niyo ngayon. Huwag niyong hayaan na yung pain, yung hurt na sa past ay lulusot at maipasa ninyo sa pamilya niyo. Dapat kayo ang maging first line of defense ng mga mahal niyo sa buhay ngayon. Nakuha niyo ba ako? By forgiving yung mga taong nakasakit sa inyo. Are we clear? Are we clear? Sa mga single, huwag niyong hayaan. Kasi pag hinayaan yung lumusot yan, ang kawawa yung magiging pamilya o buhay ng anak mo. Sabihin mo asawa mo kung katabi mo, huwag nating hayaang lumusot. That's why sinabi ni Nehemiah, fight for your families. Fight for your loved ones. Fight for your children. And then sabi ni David sa Psalm 41, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
If you read in Isaiah 53 verse 5, ang ganda nito, ang ginawa sa kanya ni Jesus Christ, ang perfect illustrations yung crucifixion ni Jesus Christ. Sabi doon, He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds, we are healed. Now, pag tinignan mo yung verse na yan, paano ginawa ng Diyos patawarin yung bawat isa na tayo mismo ang nagpapako sa Kanya? Na tayo mismo naglagay sa ganyang situations. And yet, yung forgiveness ng Diyos, lagi niyang binibigay. And kapatid, alam niya kung paano iiwan. Alam niya kung paano mabitray. Alam niya masaktan physically. Alam niya mangyari sa lahat ng dapat niyang mangyari. Pero kapatid, ang sinabi niya sa cross, forgive them, Father. Grabe no? Kapatid, ano yung hurt mo, yung pain mo na hindi kayang tumbasan ng pagmamahal ng Panginoon? Na pwedeng mag-overflow sa'yo sa mga taong nakasakit din sa'yo. Are we clear? Are we clear? Hiding your hurt. Sa mag-asawa, no more hiding. Pag kayo nasaktan, na-offend ng isa, tanungin mo agad. Nakaraan, lagi ko sabi sa asawa ko, Han, ba't ang sungit mo ngayon? Okay? Nasasaktan ako sa kasungitan mo. Hindi, joke lang. Yung pala may ginawa ako. Ano ba ginawa ko? Sabi niya, ang kulit mo kasi. Sabi ko, anong klaseng kulit? Patawad. Okay? You have to accept and admit na minsan nakakasakit tayo at nasaktan tayo. Okay ba yun? And also in Hebrews 13:5, because God said, never what? I leave you. Never will I forsake you. Now, kabatid, ang tanong na lang, ano kaya ang ginawa mo ngayon o kahapon para saktan ng Panginoon? Kung masyado tayong blinded sa hurt, baka nakalimutan natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. And last verse, in Psalm 147 verse 3, now kaibigan, pakibasa nga ng malakas, 1, 2, 3, go. He, heals the broken-hearted and binds up their wounds. Kapatid, tumakbo kayo sa Diyos na kayang pagalingin ang sugat mo. Hindi sa kapitbahay mo. Okay ba yun? Pwede kang tumakbo sa mga kapatiran na pwedeng mag-guide sa'yo. And if you read in Psalms 91 verse 1 to 2, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow, ganda, of the Almighty. I will say the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. In last verse, in Romans 8:38-39, kaibigan, ito yung assurance. For I am convinced, sabi ni Paul, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Grabe, kahit anong sama mo, kahit anong tigas ng ulo mo, yung pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan. Yung forgiveness, yung mercy, yung grace ay laging ino-offer sa atin every day. Dahil ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo, ma-enjoy natin yung buhay na ibinigay sa atin habang nandito sa mundong ito upang mahalin natin yung mga taong hindi ka dapat mahalin. Okay ba ba? Kaibigan, gusto mo ba papayag ba kayo? Yung mga taong yan, yung mga small-minded people, ang magiging hadlang ng tunay na kasiyahan mo sa Panginoon? Yes or no? Do you accept that? Actually, no. Huwag mo hayaan yung mga difficult people na sisira sa araw at sa blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Forgive. Okay pa ba yun? Na kaibigan, habang kayo nakayuko,